Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Araw po ng Sabado. Okay? At preparation nito po para sa ating bukas na gagawin, di ba? At ang bawat isa sa atin po ay talagang preparado na. Ano? Kung pwede naman tayong magsamba, pwede tayong gumawa na yan ng mga bagay na yan. No? Good morning to Pastor Randy Ritisa. Salamat, Doy. Good morning. Good morning dira sa inyo with the Magadan family. Diyan po sa may Tibongko, no? Sa Davao City. Good morning po. God bless you. And also to Grace Baldosa Amatorio Notarte. Mayong buntag dira sa inyo. Kasama sila ni Brother Ferdinand and the kids. Diyan po sa Bindoy. Negros Oriental. Maayong buntag diya sa inyo. Ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. Ang Ginoo mag-provide sa inyong mga panghinlanon and all the brethren ng Bindoy Fundamental Baptist Church, kasama ang kanilang pastor, si Pastor Boots Amorganda. Good morning po sa inyo at ang kanyang family din po. And to Ma'am Roslyn Bagi, good morning din po dyan sa Magsaysay banda. No? God bless you and to your family also. And to Brother Ricardo Poblador, dyan po sa Mangagoy, may buntag na sa inyo. O gimingaw po ko sa imo da, dugay kang wala. No? And also to my Maninoy, Felix Oxinia, Engineer Felix Oxinia, kasama ang kanyang may bahay si Maninay Luz, dyan po sa Calaca, Batangas. And also to Ma'am Jocelyn Magayon,
Yes, good morning, Bakot. Kumusta ngay? I pray and God bless you. Yes, watching from Mangagoy, no, si Brother Ricardo Poblador. Magandang umaga po. Yes, listening with our family, Ritisa and Magadan. Mayong buntag dira sa inyo, Doy. Kumusta si Abby, no? Paki-regards ko sa iya. And then, yes, mayong agaman na dira sa imo Maninoy, and also to Pastor Raul Banilla. Mayong buntag. Yes, watching from Lingig. Kumusta, Doy? Kumusta ang ato mga panginabuhi, ang ato nga mga buluhaton dira sa Lingig, no? Punta makabisita ta dira kung okay na ang panahon. So kindly pray for this for this morning devotion po natin. Isa sa mga dito, nasira na siguro yung router namin. Kaya as of now, naga-data ako. Mas okay lang, at least malakas din ang data namin dito. I've been using sa Globe. So ang data ng cellphone ko ang pinakonek ko sa Wi-Fi dito sa laptop para maka-broadcast. Kasi yung main namin na base namin medyo malayo ng konti, nasa bahay siya, na dito ako sa simbahan. So I hope na okay ito, no? So to Brother Julius Induyon, yes, Brother Jules, mayong buntag sa inyo, and uban sa iyong pamilya. We keep on praying for your mother. Don't worry, we pray for her. I know ang Ginoo gyud buutan ang Ginoo maayo sa ato. Ayuhong giniya si Ma'am Cora, no? Og I know nga medyo subo sa inyo kay dili mo makabisita, og sa mga hospital karon murag lisod bisitahan, no? Bisan dili pa COVID ang sakit, no? Whatever. Og dili nila gina-allow kay yun naman, no, nakita sa pandemic. Yes, Doy, I will continue to pray for Ma'am Cora Induyon, no. Salamat sa mga info. Kung namoy mga kaila, meron po kayong mga kakilala, no, mga kaibigan sa simbahan, member ng simbahan, at ipag-pray po natin, pakisabi lang po yung pangalan para pagprihan po natin yan, no. So salamat, no, salamat sa inyo na may mga concern sa ganon. At alam po natin na ang Panginoon lang talaga ang makapagpagaling. Minsan ginagamit ang mga doktor natin, ginagamit ang mga instrumento na pwede, no? So pasalamat tayo sa Panginoon for that. Okay? So Sabado ngayon, mga kaibigan, ito pong ating live stream, no? Ating online morning devotion. Hindi ito mawala. Monday to Saturday po ito, alas 8 ng umaga. Ito pong ating insight from His Word. Nasa Book of Psalms tayo, chapter 45, verses 6 to 12 tayo ngayon, no? Ang title natin, A Righteous Throne. So maganda ang mga sinasabi ng Psalmist, di ba? If you try to read the Book of Psalms, talagang mapawaw ka sa kabutihan ng Diyos, mapawaw ka sa kapangyarihan ng Diyos, at ang kanyang pagka-sovereign, at ang kanyang pagka-just na Diyos, righteous. Ang kanyang mga judgment ay talagang no one could question it, di ba? So nagpapasalamat po tayo niyan. At I believe na ang ating Panginoon po ay ang Diyos na nakaintindi po sa atin. Kagabi po nag-enjoy din ako kagabi sa pag-guest ko doon sa isang program sa kaibigan ko naman, no, si Kuya Bukal. Nakalimutan ko yung ang kanyang program. So taga Laguna po siya, sa church doon sa Pasita, doon po sa Laguna. Thank you Pastor Randolph de la Cruz, no? Kasama ang iyong family. Good morning din sa inyo diyan sa Pasita. At sa kay sister also Seiji Maridabli na nag-render naman ng kanta. Wow. At medyo lang kasi nang nag-guesting ako doon na wala ako kasi dito sa place ko, nasa bahay kami ng manugang ko kasi nag-celebrate kami ng 6 months anniversary ng aming apo. So doon din ako na kaya medyo maingay siya ng konti nang nai-replay ko po yung aming mga topic. Ang topic namin kagabi is about God's intimacy. So medyo maingay kasi I'm just using the microphone ng laptop. So medyo maingay talaga siya at
hindi close ang lugar. But maintindihan naman, no? So maybe pakinggan ko uli yun. Okay? Yes, good morning, Pastor. Pa-shout out ko kay Pastor Raul. Ganiha pa na ako gina-shout out si Pastor Raul. Kay nauna na siya. Okay, so before we continue, so bukas po, kindly pray for me. I will be preaching doon po sa isang church sa Santo Tomas, siguro mga 50 kilometers galing dito ng Davao City. At salamat naman na mayroong isang pastor na willing mag-preach dito din po sa church namin habang wala ako. Thank you sa kay Pastor Jonathan Lobiano ng Pioneer Missionary Baptist Church sa Panabo City na she's really willing and free na magtawag nito na preach dito sa church. Oh, to Brother Paul Pulicchio. Paul, kumusta? Oh, I miss you so much, brother. Ang aming mga brethren na mga kakilala at talagang kapatid sa Panginoon doon po sa Baguio City. Kumusta? Kumusta ka, Paul? At kumusta ngayon ni twins mo? No? At ang mga Pulicchio family dyan po sa Baguio City, naimbag na bigat kada kayo dita niya. So and to Brother Delson Rafols, good morning dyan po sa Tagum City, Davao del Norte naman. Ang Tagum po galing dito sa Davao City, mga 56 kilometers naman siya. Okay, so going to the north po ang Davao, ang Tagum, at ang Santo Tomas, Panabo City, going to the north ng Davao City. So pag nasa nasa left side ko, and then ang sa right side ko, yun naman ang sa southern part. Papunta ka ng Jensan, papunta ng Digos, papunta ka ng Cotabato City. Yan po ang location namin. Ang dito naman sa likod, papunta naman po yun ng Bukidnon. Bukidnon naman po ng Cagayan, yan, ganon. At ang sa harapan ko, ito po yung Samal o yung dagat na yan dito, no? Sa sea area na yan dito. So, malapit po kami sa Dusit Tani at sa waterfront. No? Ito yung mga malapit sa amin na mga hotel, no? Dito sa From the center po ng Davao City, 8 kilometers po kami galing ng center o galing sa City Hall. Yan, papunta ka ng north. Yan. Malapit kami sa pier, malapit kami sa Old Airport naman. Okay, so yan po ang address po namin. Makikita nyo po sa aming screen. That is sa Bilin Road, Barrio Vicente Hison Senior. Okay. So ang Bilin Road po, ang dulo niyan is runway na ng bagong airport naman. So yun po ang mga detalye about our situation. Medyo nakakalungkot, medyo tumataas naman po ang bilang ng mga cases namin dito sa COVID. But at least walang mortality, walang dead, walang patay. Ang recovery naman, may mataas naman pa ang recovery. So thank you so much for that, no? Yung Lakers fan dahil na siya. Ako magod, sabi pa ng kaibigan ko, Miami hates. Talagang hate nila yung Miami. Pero talagang gano'n yung basketball, no? May matatalo, may mananalo. At mag-enjoy lang po tayo, ha? Huwag mag-away-away, no? I think na second game 2 ngayon. Game 2 ngayon sa final. So after nito, manood tayo. Okay. Sa mga walang diyan, mga walang internet o walang cable, walang TV, pero mayroon namang internet, may data, pwede kayo po makahanap live stream sa Facebook. Marami doon. Okay, so before po tayo magpapatuloy, mag-pray muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa magandang oportunidad, privilege na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, that in spite that one of the router dito sa bahay na hindi mag-connect, I don't know, baka sira na, Panginoon. At least mayroong mga pamaraan, may data pa na pwedeng gagamitin para maka-broadcast kami. Thank you, Lord, for the signal, hoping na tuloy-tuloy na ito, Panginoon. Lord, salamat sa mga nakikinig, sa mga nag-tune in, nanonood sa pamagitan ng Facebook Live. At salamat din tong Facebook na pamaraan na maka-share kami ng gospel at makabatian,
magkakwentuhan. So salamat Lord. At we've been praying Lord sa bawat isa sa nagtutune in ngayon, bawat pamilya. Lord, bless them. Lord, protect them. Lord, sustain them. Yan pong aming mga dasal, Panginoon. At we continue to pray for Ma'am Cora Indoyon, Panginoon, sa kanyang sakit na sa hospital po sa ngayon. I pray, Lord, for healing, total healing, Panginoon. I pray, Lord, sa mga doktor at sa kanyang mga gamot at makalabas na siya as early at makasama niya ang kanyang family. Okay, so praying for Brother Julius. I know na talagang gustong-gusto nila na makabisita sa kanilang mother. I pray, Lord, that sana mapabigyan. So, Lord, I pray also for Abby Magadan. I pray, Lord, for total healing din po sa kanya. Ingatan mo rin po siya. At to may Maninoy, Felix Oxinya, doon po sa Kalaka. I pray, Lord, for him. And kay Maninay, Luz, ingatan mo rin po sila sa kanilang mga edad na still working. At I pray, Lord, na give them wisdom, especially si Maninoy, sa kanyang trabaho doon po sa Kalaka, ang kanyang mga anak, kanyang apo, ang kanyang business, Panginoon, doon sa Negros. I pray na bumalik na po sana at para makabawi at makatuloy-tuloy na, Panginoon, ang business na po na yan. At I pray also for Brother Victor C. Sa Manila ngayon. Salamat sa successful na operation at salamat na bukas makalabas na po siya sa hospital. Salamat sa kay Joy na nag-inform sa akin. At salamat din, Panginoon, sa kanilang pagka-generous. Thank you, Lord, for that. I pray also, Lord, for Sister Sharon Gabion doon po sa Las Vegas. I pray, Lord, sa kanyang ginagawa at hoping na gumaling na siya, Panginoon, sa kanyang sakit. At sa kay Brother Tutong naman Delcano doon po sa Kirayan, ang kanyang family. Oh, Lord, be with them. At bless mo sila. Ritisa family, Magadan family, Panginoon, Lord, be with them. And also to my ihado, Pastor Dapar, doon po sa Santo Tomas, kanyang family. I know that you're also preparing for tomorrow's activities. Pastor Richard Santonia, Panginoon, I've been also praying for him. Pastor Janay Serhas, Panginoon, sa Panabo Faith. Panabo Fundamental Baptist Church, Panginoon. Si Sister Juicy Magayon, Panginoon. Kanyang munting negosyo, Panginoon, na palaguin mo rin ito. At I pray also, Lord, for her family. Ang iba malayo sa kanya. At continue to be with her. Sister Era Torre, Panginoon, we absent sa kanyang situation ngayon, Panginoon, as a frontliner doon po sa Olongapo City. O Lord, pagalingin mo siya at ingatan mo rin po siya, Panginoon. Ang mga kapatid namin sa Magagoy Fundamental Baptist Church, o Lord, ingatan mo rin po sila, Pastor Kerwin Ispero, Pastor Acosta, at si Pastor Raul Banilla doon po sa Lingig. I continue to pray for them, Lord. At ang mga dumadaan dito sa aming broadcast, Lord, ingatan mo rin po sila. Pray for my family, my wife, si Karen ngayon na may exam sa Panginoon online. I pray na hindi maging asadhad lang ang kahinaan ng signal. At I pray also for Casey at to my Jim and to Nice na sila lang, Panginoon, doon sa bahay nila. I pray also for Ate Peebles na nandito sa amin ngayon. At I pray also for my son-in-law, si Mats, na nasa trabaho at pupunta po siya sa kanilang farm mamaya. Lord, preparation for tomorrow. I pray for Pastor Lobiano as he preach here to tomorrow. Ang aming mga kapatid sa Northside Baptist Church na makasama namin sila, Lord, praying that your name will be glorified in our midst. Pastor Randolph de la Cruz, be with him also, Lord, doon po sa Laguna City o sa province of Laguna, ang kanyang family. Sister C.J. Maridable, Panginoon, ingatan mo rin siya doon po sa Vietnam, kanyang trabaho at nag-mission work din po siya doon, Panginoon. I pray also for family Notarte, Brother Ferdinand and Grace, kanyang family doon po sa Bindoy. Continue to be with them, Lord. I pray na your blessing be upon them and all the brethren sa Morganda and the brethren sa Bindoy Fundamental Baptist Church. Oh Lord, be with them. So Lord, thank you so much. And all the churches in Mangagoy, all the churches in Bukidnon, especially in Sinabuagan, Pastor Parel,
saka Valencia Baptist Church, saka Pastor Biboy Alumilang, ang Christian Refuge, Pastor Amram Dulag and Joyce, sa Talakag, si Pastor Balsida and Pastor Hidalgo, and at ang Heritage Baptist Church, Panginoon, na wala silang pastor, I pray, Lord, na bigyan mo sila ng isang pastor na galing sa iyo. And then sa Cagayan naman ng mga pastors sa mga simbahan doon, Panginoon. So thank you so much. Ang sa Negros, Panginoon, I pray also for them, mga pastors doon. I pray, Lord, for this sa pandemic na aming experiencehan ngayon, tumataas, maraming mga apektado, Panginoon. No? Lord, sana ingatan mo rin po kami at mag-ingat din po kami. Sana po inahinay, mawala na ito ang aming pong presidente, na alam ko po na nahirapan din siya, Panginoon. But sa tulong mo, Panginoon, magawa niya kanyang tungkulin. I pray also, Lord, for dito sa Davao City, at ang aming mayor na on leave ngayon, at ang aming vice mayor na siya po ang Basti Duterte, Panginoon. Bigyan mo rin po siya ng katilinuhan. So Lord, thank you so much. Bless us, Lord, as we have our meditation this morning, the book of Psalms. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ang ating po ngayon, nawala nga nawala siya. Okay, sana nagdyan ka pa. Sorry medyo umanga tayo konti. Okay. So ang ating meditation ay nasa book of tawag nito, no? Book of Psalms chapter 45 verses 6 to 12. Basahin ko ito sa inyo, Okay. Your throne, O God, endures forever and ever. You rule with a scepter of justice. You love justice and hate evil. Therefore, God, your God, has anointed you, pouring out the oil of joy on you more than anyone else. Myrrh, aloes, and cassia perfume your robes. In ivory palace, the music of strings entertains you. King's daughters are among your noble women. At your right side stands the queen, wearing jewelry of finest gold from Ophir. Verse 10, listen to me, O royal daughter. Take to the heart what I say. Forget your people and your family far away. For your royal husband delights in your beauty. Honor him, for he is your Lord. And then in verse 12, the princess of Tyre will shower you with gifts. The wealthy will beg your favor. Good morning to my BMW. Musta ang ating dyan, heart, no? Ating breakfast mamaya. Okay. So, yan pong ating nakikita sa mga situation natin, di ba? To Pastor Richard Santonia, loves, good morning. Kumusta dira ang panahon sa Panabo? Okay. So, thank you so much. Tayo, tuloy-tuloy na po tayo, Ang oras po dito sa Pilipinas, alas 8 na po, 8:21 sa umagang ito. So, saan man kayong sulok ng mundo, magandang umaga galing po sa Davao City. God bless you. Okay. You know what? Wherever things are shaky around us, whenever you are afraid, just remember that God is on His righteous throne, which He deserved. Diba? Yung trono ng Diyos po ay hindi po binigay yan. He didn't purchase it. Hindi niya rin binili yan. And then, He didn't have to conquer kingdoms para makuha niya yung trono po na yon. So our eternal God is on His eternal home. Sa Kanya yon. Bakit niya bibilhin? Bakit niya pa maglaban sa ibang mga kingdom in order to get that throne? That righteous throne. Diba? Sabi nga sa verse 9, verse 6, sabi doon, your throne, O God, is forever and ever. Okay? Yun, kung tingnan mo ang ating world history, maraming mga rulers sa history natin na ang kanilang mga trono hindi naging kanila habang buhay. Their thrones was been defeated.
nabawi, nakuha sa kanila, naagaw sa kanila. In fact, kung isa-search mo to the book of history, makikita mo na ang kanilang mga pangalan ay nakalimutan na. Itong mga taong ito, siguro pagtanungin mo yung mga who is Alexander the Great, walang sa ngayong sa mga millennial, sa mga bagong tubo, hindi nila kilala yon. Napoleon Bonaparte, hindi nila kilala yon. But those were the people in the past that conquered kingdoms. They get thrones of thrones. Pero hindi naging yung trono na naagaw nila, binawi din sa kanila at namatay pa sila, 'di ba? But you know what? The throne of God was not given to him because that is his throne. Hindi katulad sa ating Panginoong Hesukristo, 'di ba? Itong mga rulers na ito. Ang kanyang trono po ay hindi masisira, hindi madidestroy ng kahit ano. Circumstansya man or nature, wala, hindi ito ma-destroy. It will remain forever. Yan sabi po ng Psalmist, your throne, O God, is forever. Yes, medyo kasi ang natin ngayon, ang ating signal. So pasensya ng konti babalik din po 'yon. Okay. So it is eternal and righteous, and it can be never overthrown by the attacks of men. So whatever our Lord does is right. Ano mang ginagawa niya, tama po 'yon. He never rules unjustly. Ang kanyang pag-lead, ang kanyang pag-rule, hindi po unjustly. And he never causes evil. His scepter is righteous, ang sabi sa verse, di ba? So hindi siya gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. At ang kanyang scepter po ay talagang righteous. Excuse me. To fight against the throne of God is foolishness. Kalabanin mo yung trono ng Diyos, you are crazy. Because that is fighting against something eternal, something sovereign. It is a righteous and a holy. Diba? God wants to rule. Excuse me. God wants to rule in our lives. Yan ang gusto ng Diyos. That's why it is important to us to bow before Him and say, I crown you King of my life. You shall receive the glory. Let the eternal throne of God rule in your life today. Simple lang po ang ating meditation this morning. That we should acknowledge the presence of God. So, have you recognized God's authority and rule in your life? One day, every knee shall bow before Him. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 10. Do you know Jesus as your Lord of Lords and King of Kings? If not, bow before Him now and allow Him to rule into your life. Okay? So, why not accept Him as your Lord and Savior? And bow before Him and accept Him as your King of Kings. He'll be the one to manage your life. No? Yan po ang magawa ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So, sana may mga bagay po tayong nakukuha sa umagang ito. No? At praying na ang Panginoon po ay sasama sa atin for the whole day and prepare po tayo sa bukas na gawin natin sa pagsamba sa Panginoon. So muli, ito po yung kaibigan, ito po ang ating insight from His Word. Inyong kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church po sa siyudad ng Davao. Manging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Okay, pakinggan po natin ang ating closing song. Hindi ka nagkulang.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapos na